agham ay isang sistematikong pag-aaral ng natural na mundo sa pamamagitan ng obserbasyon at eksperimentasyon na nagbibigay ng kaalaman at pag-unawa sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Ang relasyon ng wikang Pilipino at agham ay nagpapakita ng mas inklusibo at madaling maunawaan at maintindihan ang mga termino sa agham o siyentipika sa konteksto ng mga Pilipino. Ang paggamit ng wikang Pilipino sa agham ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkatuto sa mga mag-aaral sa mga termino sa larangan ng agham at nagbibigay ito ng pundasyon upang mas mapalawak ang mga kaisipan ng mga kabataan. Bakit mahalaga ang wikang Pilipino sa larangan ng agham? Ano-ano ang mga hamon na nakakaapekto at kinakaharap sa pagsasari ng mga terminong pang-agham sa wikang Pilipino? Bang maging balagwat ang pagtuturo ng agham? Ano makatulong ang paggamit ng wikang Pilipino sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng mga nagkakasal siyentipiko sa mas malawak na publiko? Ano makakambang ang wikang Pilipino sa pagpapalawak ng lokal na kaalaman at teknolohiya? Paano makakatulong ang wikang Pilipino sa pagkaunawa ng siyentipiko? Visit EnglishTutorHub.com and ProudPinoy.ph. Ang salitang science sa Tagalog ay agham. Ang agham ay isang sangay ng karunungan na sumusuri sa katotohanan o pamamaraan ng mga bagay-bagay sa mundong ating ginagalawan. Dagdag pa rito, ang agham ay isang sistematikong pag-iisip na nagtatayo at nag-aayos ng kaalaman sa anyo ng nasusubok ng mga paliwanag at hula tungkol sa sansinukob. Ang pinakamaagang mga pinagmulan ng agham ay maaaring makita sa sinaunang Ehipto at Mesopotamia sa pagitan ng 3,500 at 3,000 BCE. At ngayon, ako ay magbibigay ng pangungusap gamit ang salitang science sa Ingles at ito ay aking isasalin sa Tagalog. Okay ba yon mga people? Ay, okay! I said, science can explain everything. In Tagalog, sabi nila, kayang ipaliwanag ng agham ang lahat. At ngayon, alam mo na ang science sa Tagalog. Taling wika sa Filipino. Mga ilang katawagan sa agham: banyuhay, metamorphosis; dagisik, electron; dagsin, gravity; hayto, fossil; kasunlaran, evolution; ligeranan, orbital; salikop, circuit; saluyan, conductor; talaulitan, periodic table; wilik, mammal. Mga ilang katawagan sa dalugtalaan: bulalakaw, meteor; dagsining liboy, gravitational wave; taksipat, telescope; malatala, asteroid; malintala, astronoid; sanlibutan, galaxy; sansinukob, universe; sikpaw, spacecraft; talanyo, its constellation; ulanag, nebula. Mga ilang katawagan sa dalugtalaan: barikod, comet; batik-adlaw, sunspot; bulalato, meteorite; daang malagatas, Milky Way; dalugmayawan, cosmology; digtalain, quasar;
Dimayaw, chaos. Ituktok, zenith. Sinagmayaw, cosmic ray. Tahaklaw, zodiac. Mga ilang katawagan sa palagamutan. Bagang bait, wisdom tooth. Kaliwayan, immunity. Laban hayanin, antibiotic. Laban lihi, contraceptive. Magang hugpong, appendicitis. Palapusuan, cardiology. Pali, spleen. Pangiki, malaria. Sugapa, addiction. Talurandam, allergy. Importante para sa lahat na namumuhayan ng ulan. Nilalamig nito ang kapaligiran at nagbibigay ng tubig para sa laban at pati na rin sa atin. Bakit ba may ulan? At paano ba ang proseso nito? Nagkakaroon ng ulan dahil sa prosesong tinatawag nating water cycle o ang pagpapaulit-ulit ng tubig. Nilalarawan nito ang paulit-ulit ng galaw na tubig sa taas at ibaba ng surface ng Earth. Nangyayari ito dahil nagbabago ang anyo ng tubig. Maaari ito maging likido, vapor, o yelo. Tinatawag na nitong hydrological cycle at ang pangunahing layunin nito ay recycle ang tubig sa kapaligiran. Bago tayong magsimula kung ano ang water cycle, alamin muna natin ang kinanggagalingan ng tubig. Matatagpuan ang tubig sa halos lahat ng sulok ng mundo. 96.5% ng tubig ay nanggagaling sa mga dagat at karagatan. 1.7% ay galing sa glaciers at ice caps. Isa pang 1.7% ay matatagpuan sa lawa, ilog, lupa at bilang groundwater. At ang maliit na natitirang porsyento ay matatagpuan sa himpapawid bilang water vapor. Ngayon, maliwanag na para sa atin kung nasaan matatagpuan ang tubig. Kaya, alamin na natin ang proseso ng water cycle. Mayroong 4 na pangunahing proseso ang water cycle. Ito ang evaporation, condensation, precipitation, at collection. Nagsisimula ang prosesong evaporation o pagsingaw dahil sa sikat ng araw. Pinapainit ng enerhiya mula sa araw ang surface of Earth na sanhi ng pagtataas ng temperatura sa mga katubigan. Dahil dito, nag-evaporate o nagiging gas ang ligitong tubig na tinatawag na vapor. Nawawalan din ng tubig ang mga puno at halaman na sanhi rin ng pag-ulan. Nailalabas nila ang tubig mula sa kanilang dahon patungo sa himpapawid. Tinatawag na transpiration ang prosesong ito. Kapag nasa himpapawid na ang water vapor, dito na nagsisimula ang condensation. Sa prosesong ito, lumalamig ang water vapor sa himpapawid at nagiging tubig ito na bumubuo sa mga ulap. Darating din ang panahon kapag napakaraming tubig na ang nakondense. Kapag nangyari ito, magsimula na ang precipitation. Nagiging malaki at mabigat ang mga water droplets na nasa mga ulap. Dahil dito, nahihirapan na ang hangin na panitiliin ito at nahulog ang mga water droplets pabalik sa surface ng Earth bilang ulan. At kapag malamig naman ang panahon, nagiging niebe o sleet ito. Pagkatapos ng precipitation, nakukolekta o naipon ang mga tubig sa mga ilog, lawa at karagatan. Tinatawag na collection ang prosesong ito. Naiba ang paraan kung paano ito nakukolekta, depende kung saan itong dumapo. Kapag sa katubigan, diretso lang ito naiipon. Kapag sa lupa, aagos mo na ito sa ibabaw hanggat aabot at iipon ito sa mga katubigan. Surface runoff ang tawag dito. At ang ibang tubig mula sa ibabaw ay pupunta sa ibaba ng lupa at unti-unti itong gagalaw hanggat aabot ito sa mga katubigan. Pagkatapos nitong lahat, magsisimula naman ang evaporation at ulit naman ang proseso. Kaya tinatawag itong water cycle. Ngayon, alam na natin ang proseso ng water cycle.
sa mga video ay nagpapakita ng mas malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng wikang Filipino sa larangan ng agham dahil nagsisilbi itong tulay upang mas madaling maunawaan ang mga konteksto at konsepto nito, mapalawak ang bokabularyo at makapagtatag ng pundasyon ng kaalaman. Ang paggamit ng wikang Pilipino sa agham ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkatuto sa mga mag-aaral sa mga termino sa larangan ng agham at nagbibigay ito ng pundasyon upang mas mapalawak ang mga kaisipan ng mga kabataan. Sa isang simpleng mamamayan, nakakatulong ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng agham dahil mas nauunawaan natin ang mga mahihirap na konsepto kapag ipinipaliwanag ito sa ating sariling wika. Dahil dito, mas nagiging madali ang pagkatuto at mas lumalawak ang ating interes sa pag-aaral ng agham. Pag-aaral o individual, mahalagang maunawaan na ang wika ay isang kasangkapan para sa pagkatuto at pag-unlad. Sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino sa agham, mas magiging makabuluhan at relevant ang edukasyon para sa ating mga kababayan. Dahil ng paggamit ng wikang Pilipino sa agham ay nakakatulong sa mga Pilipino na mas maunawaan ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa agham. Upang ito ay mas makapag-ambag tayo sa larangan ng agham at teknolohiya.